welcome development para sa Pilipinas ang 2 linggong tigil putukan na napagkasunduan sa pagitan ng nagsanib puwersang bansa ng Israel at Amerika at ng bansang Iran. Sa kabila nito, muling iginiit ni US President Donald Trump na magpapatuloy ang kanilang pag-atake sa gitnang silangan. Ang mga pag-ataking ito ang ikinababahala ng pamahalaan dahil sa posibleng mawalan ng trabaho ang libo-libong Pilipino dahil sa nagpapatuloy na sigalot. Narito ang balita ni Alvin Pelobelio. Umaasa ang Pilipinas na magreresulta sa permanenteng wakas ng giyera at kapayapaan ang itinakdang 2 linggong tigil putukan sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Ayon sa pahayag ng Ugnayang Panlabas ng Pilipinas, kinikilala raw ng Manila ang US-Iran peace talks. Sa kabila naman ang 2 linggong tigil putukan na inanunsyo ni US President Donald Trump, tuloy ang mga pag-atake sa gitnang silangan. Tinatayang nasa 250 na katao ang nasawi habang mahigit 1,000 individual ang nasugatan matapos atakihin ng Tel Aviv ang Lebanon. Ayon sa kumpirmasyon ng DFA, patuloy raw ang kanilang koordinasyon sa Philippine Embassy sa Beirut kung mayroon bang Pilipinong kabilang sa mga apektado ng pag-atake. Ayon sa DFA, mayroong halos 14,000 na mga Pilipinong nakabase sa Lebanon at karamihan sa kanila mga manggagawa. Sabi pa ng DFA, marami ng buhay ang nawala dahil sa giyera at nagdulot ng pagkasira sa mga sibilyan, kabilang nasa economic infrastructure at sa pandaigdigang ekonomiya. Kasabay naman sa paggunita sa ika-84 na taong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, tiniyak ng Pangulo na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng paraan upang maibsan ang epekto ng giyera sa Middle East sa publiko. Aniya, bagamat malayo ang Pilipinas sa sentro ng tunggalian, apektado pa rin daw ang mga Pilipino, partikular na sa pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Today's challenges may not mirror those of yesterday, but they test us in much the same way. Among these is the enduring geopolitical tension that we are observing in the Middle East. While we may stand far from the centers of conflict, we are not untouched by its consequences. Fuel prices weigh heavily on Filipino families, those who already have the least having been subjected the most to this scourge. In moments like these, the government will do everything that is possible to cushion the impact and safeguard the welfare of our people. Nagbabala naman ang Department of Economy Planning and Development o DepDev nitong Miyerkules na posibleng mawalan ng trabaho ang nasa 200,000 hanggang 340,000 na mga Pilipino sa ibang bansa bunsod ng sigalot sa Gulf Nation. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio sumasaludo sa bawat Pilipino.